So, pwede bang bumili or kumuha ng bahay dito sa Canada ang hindi pa mga citizens or even hindi pa permanent resident? So, very hot topic to dahil ayun nga, sa channel pa lang din natin, napakarami ng nagsasabi na hindi pwedeng kumuha kapag hindi pa PR. Or at least, fair advice na rin naman na you have to wait until maging PR bago ka kumuha ng bahay. But yan, going through the very issue talaga, pwede bang makakuha or makabili ng bahay ang hindi pa PR or Canadian citizen? So guys, punta lang tayo ng Urban Wholesale kasi natitingin tayo ng ipangre-regalo natin sa kasal. So na-invite kasi kami ni Sam. Si pinsan kasi ni Sam ikakasal. So tingin tayo dito. Ito guys, Urban Wholesale. Yan. So galing yan ang mga product ng mga Costco. So ito yung mga product dito. Itong bike ko. Kano to? 1299. Ito 349. Ito 349 lang. Okay na rin to. 349. Yan, may mga shoes din dito guys. Mas mura dito kaysa sa Costco. Adidas din. Ganito siya. Pero ito ay 26. Diba? O ito 14 na lang pala. $14 na lang. Ayan o. Diba? Ayan din sila dito. Yan sa mga pang charge ng battery. Vacuum, jump starter meron din. Yan. Vacuum, ito vacuum. Tagal ko nang gustong bilhin to $59, almost $60. Yan. May mga drill din dito. Ito $199. Ito, 129 set na siya. Dalawa na siya. Impact drill at saka hammer. Ano, may nakita ka ng pangregalo? Hindi ko nga alam kung maganda to. Ito din yung nandun sa Costco. Mga Kumot ano dito, nila. gamit. Mga nakikita nyo sa Costco. Yeah. Ay, naiwan. That is baby. Oh, naiwan yung baby duck. Saan mo nilagay? Sa bulsa niya Sa bulsa mo daw, in your pocket. So dito naman tayo guys sa Goodwill. Ayan, tingin-tingin lang. Pampalipas oras. Tapos si Emma may nakitang books. Ayun Anong books yan? Mga pambata. Bedtime stories. Yan ba? Yan. Tas, Magkano isa? bagong-bago. Tapos may nakalagay pang price dito. $14. Pero $2 lang to pag hardbound. So maganda itago. Para kwento kay Zaya. Mommy, what? Diba? Mga stories. Ilan yan? Yun mo, tatlo? Meron pa nga marami. Bibilin ko. Kasi mukhang bago. Hindi siya nagamit. Mukhang hindi binasa nung may-ari. Oh. Ay, time na daw. Let's go. Bayaran na natin. So, $2 each lang. Okay. Hi guys! Ayan, welcome back again.
So, hindi na namin natapos ang vlog kahapon. Ayan, after going sa Goodwill and sa Urban Wholesale. So anyway, andito na naman tayo sa bahay. We'll be doing a sit-down vlog and yan, finally address ang napakaraming tanong ng ating mga kababayan. So pwede bang bumili or kumuha ng bahay dito sa Canada ang hindi pa mga citizens or even hindi pa permanent resident? So very hot topic to dahil ayun nga, sa channel pa lang din natin, napakarami ng nagsasabi na hindi pwedeng kumuha kapag hindi pa PR. Or at least, fair advice na rin naman na you have to wait until maging PR bago ka kumuha ng bahay. But yan, going through the very issue talaga, pwede bang makakuha or makabili ng bahay ang hindi pa PR or Canadian citizen? Yan, meron ako ditong notes sa harap ko to guide you yan sa pagsagot ng katanungan na yan. Kasi alam ko marami sa mga yan, viewers din natin ang nag-aantay sa guidance kung pwede nga ba or hindi. So, ang very short answer dyan talaga ay, as a rule, hindi pwede. Dahil meron pong tinatawag na Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act. So ito ay isang batas dito sa Canada na ipinatupad noong January 1, 2023 na pinagbabawal ang mga non-Canadians sa pagbili ng residential property for about 2 years. So, di ba, as we have mentioned, January 1, 2023 yun. Tapos mapapaisip tayo, oh, naka 2 years na kasi 2025 na. So guys, last year, February 4, 2024, ayan, nag-decide silang i-extend pa ito ng another 2 years. So, ibig sabihin, bawal pa rin pong makabili ang non-Canadians ng mga bahay until January 1st, 2027. So, the rule is very clear. Pero syempre, sa bawat rule, may mga exceptions. So, bakit nga ba ipinatupad ng Canada itong batas na ito? So, bakit nila pinagbabawal ang pagbili ng mga foreigners ng mga bahay dito sa Canada? Siyempre, makikita nyo nga naman na kapag maraming bumibili ng mga bahay, nababawasan ang supply. Ayan, nag-i-increase ang demand, so mag-aagawan ang mga tao sa inventory ng mga bahay for that current period. Ano bang mangyayari kapag there is less supply than demand? So, pwedeng maapektuhan yung affordability. So, kapag nag-aagawan sila, for example, sa iisang property, ay magkakaroon ng bidding. Yan, bidding war kung tawagin, tataas ng tataas yung presyo or offer na pwedeng gawin ng mga buyers, makuha lang itong certain property. So, para, ayan, masolusyonan ang problema na ito and para din sa maging affordable ang mga kabahayan dito sa Canada, ay inimplement itong batas na ito. And syempre, temporary lang ang goal ng Canada. That's why initially, ang sabi nila 2 years muna and then in-extend for another 2 years. And then, magkakaroon na naman to ng panibagong review if they will extend it for some more years or stop na, and they will revert back to allowing the foreign nationals to buying properties here in Canada. So going back doon sa sinabi natin, 'di ba, na sa bawat rule there are some exceptions. So, kahit na itong batas na to ay nagbabawal, ayan, sa mga foreigners sa pagbili ng properties ng Canada, meron ding nakalaan yan na mga exceptions. So, ibig sabihin, kahit hindi ka pa permanent resident, kahit hindi ka pa Canadian citizens, as long as nagpo-fall ka sa exceptions na na-lay down sa batas na ito, ay pwede ka kumuha ng bahay or bumili ng bahay dito sa Canada. So, una muna nating itackle yung mga temporary residents na nag-i-study or nag-aaral dito sa Canada. So, ibig ba sabihin, ang mga international students pwedeng makabili ng bahay dito sa Canada? Well, basically, as long
as nagfo-fall ka sa conditions, yan, na-comply mo itong conditions na to, you can be eligible. So ano ba yung conditions? So first, dapat enrolled ka sa program sa isang designated learning institution. So alam na yan ng mga international students, so you can check also if yung school mo kung saan ka nag-aaral ay isang designated learning institution. Kasi syempre there will be some schools here in Canada na private institution and hindi siya categorized as designated learning institution. So, pangalawang kondisyon, yan para makabili ang isang international student ay dapat daw nakapag-file ng income tax returns for each of the 5 taxation years preceding the year in which the purchase was made. Ayan, at least makapag-present siya ng 5 income tax returns. So, hindi naman dito sinabi kung yung tax returns mo ay dapat issue dito sa Canada. Kasi syempre may mga international students na galing pa sa iba't ibang bansa, whether Philippines, India, Dubai, yan, etc. And then third condition ay dapat physically present ka daw sa Canada for a minimum of 244 days in each of the 5 calendar years preceding the year kung kailan ka bibili ng bahay. Okay, so the golden number here is that 244 days. And then, pang-apat na requirement ay hindi ka previously bumili ng property sa Canada while the prohibition is in effect. Yan, of course, syempre, ang binibigyan lang na opportunity ay yung mga nagko-comply sa batas. And then finally, ito may limit kung ang international student ang bibili ng bahay. Ayan, so dapat ang maximum price lang or purchase price ng bahay na bibilin mo ay it will not exceed $500,000. So yan ay sa case ng mga temporary residents na nag-aaral dito sa Canada. So ibig sabihin, even if the law prohibits yan non-Canadians from buying the properties here in Canada, pwede pa rin bumili ang mga non-Canadians as long as mag-fall ka sa mga exceptions na to. So what if hindi ka naman student? Yan. Pero temporary resident ka dito and nagtatrabaho ka under a work permit. So similar eligibility requirements din ba yon para makabili ka ng bahay dito sa Canada? Or may different criteria para sa iyo? So in that same act and regulation, may different criteria kapag ikaw ay nagtatrabaho dito sa Canada and you are not international student. So if you are a temporary resident na nag-work sa Canada, pwede ka pa rin makabili ng bahay despite the prohibition as long as, ito, number 1, you have a valid work permit. Of course, if you are working here in Canada, dapat talaga may valid work permit ka. And then number 2, you should have 183 days or more na natitira sa validity period ng inyong work permit or work authorization. So, ibig sabihin, hindi naman malapit na mag-expire ang yung work permit sa kakabibili ng bahay. So, I think, more or less, ito ay nasa 6 months. So, may remaining 6 months ka pa sa iyong work permit. And then, finally, similar to the prohibition sa international students, no, dapat ay hindi ka nakapag-purchase before ng residential property while the prohibition is in effect. So, yun lang ang tatlong criteria or conditions kapag ang bibili ay under a work permit. So, kumpara sa international students, for example, and yung isa ay worker, si worker, pwede siyang makakuha ng bahay dito without being required to provide yung income tax return for 5 years. So, yung income tax return for 5 years ay kay student lang. And then, hindi kailangan magstay siya ng 244 days at least dito sa Canada. So, unlike kay international student, that is required. And then finally,
kumpara sa international students na may limit na 500,000 lang ang pwedeng bilhin, dito sa worker na temporary resident, ayan, there is no similar limitation. So, ibig sabihin, even if yung worth ng bahay na balak bilhin ng isang worker ay more than $500,000, so that will be allowed as long as that worker complies with the 3 conditions na binanggit natin. So hindi naman very absolute or very strict ang batas. So nag-aalaw pa rin sila sa some temporary residents dito sa Canada, so they are still giving opportunities yan para makabili ang certain groups of people ng isang bahay as long as they comply with the following set of conditions. So in fact, mahaba pa yung exceptions na to, pero even refugees, as long as they have been given a refugee protection ng IRCC, so they can as well get a property here in Canada. And wala rin siyang limitations for the purchase price na pwede nilang kunin. So I can also link yan in the description box yung source ng ating pinagkukunan ng information. So again, this law, ayan na nagbabawal sa mga non-Canadians na bumili ng property dito sa Canada ay initially for 2 years lang, but it has been extended for another 2 years. So, ayan, mapapaisip ka, mag-aantay ba ako until January 1, 2027 kung ako ay isang temporary resident lang at hindi Canadian citizen bago bumili ng bahay? So, even if hindi pa dumadating ang January 1, 2027, kung kailan matatapos itong implementation ng prohibition na to, you can still get as long as you comply with the conditions that we have mentioned. Pero syempre, ito ay napakalaking investment, guys. So, even if sabihin natin you will be allowed to buy a property kahit hindi pa PR, ayan, we also have to consider the fact that pwede tayong mawala ng status later on, pwedeng yung study permit mo ay mag-expire na at hindi ka makakuha ng work permit, or pwede rin yung work permit mo ay matapos na at hindi ma-renew. So, a problem can arise kapag natapos na ito, and then what will you do sa property na nabili mo? Kaya tama rin po yung mga nag-a-advise na syempre mas maganda pa rin antayin mo ang iyong permanent residency status para at least may peace of mind ka na hindi ka aalis after some period of time or after the validity of your work permit. Ayan, 'di ba? Tapos madadamay ang iyong bahay. But basically, ayan, at least na-address natin yung question lang na whether or not pwede bang bumili ang non-Canadians or even non-permanent residents ng properties dito sa Canada. So yan guys, I hope na nakatulong itong video na to. So alam ko marami pa tayong pwedeng matutunan regarding sa pagbili ng bahay dito sa Canada, as we are also just starting our journey in the housing market. So please like, share, and subscribe po sa mga hindi pa nakasubscribe, and hopefully this information has been useful to you. So yeah, hanggang dito na lang muna. We'll see you again on the next one. Peace!